May isang bundok, tahimik at mapayapa. Sa paanan nito may isang ilog na malinaw. Sa tabi ng ilog may isang bato. Simple lang ang bato. Hindi ito makinang o makintab. Pero may pangarap ang bato. Gusto niya maging hari ng mga tao. Isang araw may dumaan na grupo ng tao. Lumapit ang bato at nagsalita. Gawin ninyo akong inyong hari. Ngunit tinawanan lang siya ng mga tao. Nalungkot ang bato. Bakit ayaw siyang maging hari? Nais niyang tulungan ng mga tao. Nais niyang maging simbolo ng pag-asa. Isang matanda ang dumating. May mahaba siyang balbas at puting buhok. Bakit ka malungkot, bato? Tanong ng matanda. Gusto kong maging hari pero tinatawanan lang ako, sagot ng bato. Ngumiti ang matanda. Ang tunay na hari naglilingkod, hindi nag-utos. Paano ako maglilingkod? Tanong ng bato. Gamitin mo ang iyong lakas para sa kabutihan, sabi ng matanda. May nakitang tulay ang matanda. Sira na ito at delikado daanan. Ipunin mo ang mga tao, bato, sabi ng matanda. Tulungan mo silang ayusin ang tulay na ito. Sinunod ng bato ang matanda. Tinawag niya ang mga tao. Tulungan ninyo akong ayusin ang tulay, sigaw niya. Nagulat ang mga tao. Sa simula nag-alinlangan ang mga tao. Pero nakita nila ang sinseridad ng bato. Nagsimula silang tumulong. Nagdala sila ng kahoy at pako. Nagtrabaho sila ng sama-sama. Sa wakas natapos din nila ang tulay. Tuwang-tuwa ang lahat. Masaya rin ang bato. Nagdiwang ang mga tao. May handaan at sayawan. Mabuhay ang bato, sigaw ng isang bata. Ang hari ng aming mga puso. Naunawaan na ng bato. Hindi niya kailangan ng korona. Ang tunay na hari ay naglilingkod at ang pagmamahal ng mga tao ang pinakamagandang gantimpala.